Hello mga Kalodiwops! Welcome back to my YouTube channel. And for today's topic, pag-uusapan naman natin ngayon, yung isa sa pinaka-controversial na tanong sa akin sa Facebook ngayon is kung pwede daw po ba na magtrabaho dito sa Taiwan ang may tattoo. Okay? So ngayon, disclaimer lang po, itong mga sasabihin ko po sa inyong tips and ideas is based lang po ito sa mga naging experience ko before nung nag-a-apply pa lang po ako. And para lang din po sa kaalaman nyo, sa totoo lang, wala po ako or hindi po ako against sa mga taong may tattoo kasi para sa akin before, ang tattoo kasi is, para sa akin is art. Art po siya. So rights natin kung magpapatato tayo or hindi kasi since katawan naman ho natin to, so tayo rin naman ang mag-suffer in the future kung meron man ho mga um, pros and cons na mangyayari sa atin, yun nga, in the future. Kasi ako before, nagbalak po talaga ako na magpatattoo before dito sa kamay ko kasi nga nakikita ko na maganda naman talaga ang tattoo pero na-realize ko rin na may tao rin na binabagayan yung tattoo, hindi siya para sa lahat. Kaya napaisip ako and yun, good thing na hindi ako nagpatattoo kasi kung nagpatattoo ako, hindi ako makakapagtrabaho dito sa Taiwan kasi dito ko siya balak ilagay. Pero hindi ko ibig sabihin hindi ko mo may tattoo ka, hindi ka na makakapag-Taiwan. So, ito yung mga i-share ko sa inyong ideas. Kaya, kung interested ka, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you are watching Ram's Diary. Yeah! So yung mga idol, no, sinabi ko po sa unang part ng video na hindi naman porket may tattoo ka, hindi na po makakapagtrabaho sa Taiwan. Hindi po. Mali po yun kasi may mga tanong kasi sa akin pag sinabi na um, pwede daw ba magtrabaho dito sa Taiwan ang may tattoo or bawal po ba? Hindi ko kasi siya pwedeng sabihin or sagutin ng yes or no lang kasi kailangan siya may paliwanag. Kasi kapag once sinabi ko na no, mawawalan na kayo ng gana na magtrabaho dito, di ba? Or mawawalan na kayo ng pag-asa. Pag sinabi ko naman na yes, syempre magtatanong kayo kung ano yung pwedeng gawin or kung hindi naman kayo magtatanong kung anong pwedeng gawin, hindi mag-apply lang kayo knowing pagpunta nyo doon, bawal naman pala. Kaya napaka-importante na ipaliwanag ko po sa inyo. Pero bago nga po ang lahat, alam nyo naman po dyan sa bansa natin, sa Pinas, na kapag once na meron kang tattoo, hindi naman porket may tattoo ka, ang tingin sa'yo is criminal or masamang tao ka na. Hindi naman po. Ang pinopoint ko lang po is kapag once na nasa Pilipinas ka at meron kang tattoo, maliit yung chance na lumapit sa inyo yung opportunity kasi 'di ba nadi-discriminate nga sa atin diyan yung mga may tattoo. So kaya dapat kapag once na magbalak po kayo or nagbabalak po kayo mag-tattoo, think twice or think thrice bago po kayo magpa-tattoo kasi 'di ba mailap na po kasi ang opportunity diyan sa Pilipinas. So yan po ang katotohanan. No? Hindi hindi po 'yun galing or opinion ko. Yun po talaga ang katotohanan. Alam niyo naman po lahat 'yan. So ito na, based po kasi doon sa naging experience ko before, okay? Nung nag-orient kami and for interview na kami that time, sinabi po ng staff ng agency namin na dito daw sa company ko na mapupuntahan is bawal yung may tattoo. So ngayon, lahat kami na for interview, syempre, yung iba, kahit may tattoo, hindi nila sinabi. Bakit? Kasi maganda yung company na mapupuntahan mo. Kaya, bakit mo sasabihin na may tattoo ka? Okay, ito po yung unang tip. Kung may tattoo ka at visible, okay? Ano po ba yung visible? Kasi may iba hindi alam yung visible tattoo or non-visible tattoo. Ibig sabihin po, pag once na nagdamit ka, hindi po, o kita po, yun po yung visible tattoo. Kumbaga, for example, ito, meron akong tattoo dito, kita, di ba? Kung naka-short sleeve ako, makikita, meron akong tattoo dito sa braso hanggang baba, full sleeve. So, visible tattoo po yun. So, yun po is, kadalasan ng mga agency dyan sa Pilipinas ngayon, hindi na po tinatanggap or ayaw po nila ng may mga visible tattoo. Okay? Pag sinabi na pong hindi siya visible, tago. Like for example, dito sa chest, okay, dito sa tiyan, okay, dito sa puwet or saan-saan pa yan or sa paa, sa hita. Pag once na nagpantalon ka, hindi siya
kita. Or kapag once na nagdamit ka, hindi po siya kita. Pero may tattoo ka. Okay? Dalawang agency ang babanggitin ko ngayon. So, disclaimer lang po, hindi ako connected sa mga agency na to. Ang agency ko po pala ay City Employment. Okay? So, ngayon, nung pinakaunang agency na in-applyan ko before is MIT. So, ang patakaran nila, strictly no tattoo. Kahit po tago yan. Okay? Kahit ilang inches pa yan or kahit dot lang yan, considered as tattoo pa rin po yan. So, marami akong kasabayan na may tattoo, kahit dito lang, na tuldok lang, or 3 tuldok lang yung pinakita sa akin eh. Hindi pa rin po siya pwede, pinauwi pa rin siya. Kasi nga, no tattoo pa rin, kahit hindi po siya visible. Ganyan po kahigpit yung agency na MIP. Okay? So, ngayon, dito naman po sa City Employment, meron naman po sila before na tinatanggap kahit visible tattoo, pero sa ngayon, mahigpit na rin ho sila. Okay? Hindi ko alam kung bakit. Basta, sinabi ko before, iba kasi yung panahon na nag-apply ako kaysa ngayon. So, I suggest, if in case na meron kayong non-visible tattoo or tago, huwag niyo pong sabihin. Okay? Tapos, ang tips ko sa inyo, sa City Employment, sinasabi nila na, kahit na may tattoo kayo kahit sa katawan at hindi nyo sinabi sa amin, malalaman din namin yan sa medical. Very wrong. Bakit? Dumaan kami sa medical. Mga kasama ko may tattoo. Ang daming tattoo dito sa katawan. Pero nung nag-medical kami, hindi naman kasi dinideclare ng doktor. Bakit? Hindi naman yan yung hindi naman yan kasi yung pinaka-focus ng physical examination. Ang tinatanong ko kung may sakit ka, 'di ba? Kung tinitingnan kung meron ka bang mga previous surgery, yun yung mga tinatanong. Minsan nga tinatanong kung may history ba kayong diabetes, may history ba kayong high blood. Hindi po nagmamatter ang tattoo. Okay? Kaya hindi po nilalagay talaga ng doktor yan sa medical certificate or dun sa pinaka-result na exam mo. Kung may tattoo o wala. Kasi hindi naman yan yung pinaka-forte nila at hindi po yan yung aim ng medical. Kaya wag ko kayong matakot kapag sinabi ng staff sa inyo na kahit may tattoo kayo na nakatago, malalaman din namin yan sa medical. Huwag ko kayo maniniwala. Kasi dami kong kabatch na dito na maraming tattoo. Okay? Kaya para sa akin, mas maganda kung hindi siya visible, huwag nyo na lang sabihin. Pero, yun nga, possible din na yung staff doon sa agency, pwedeng tignan upon kayo nag-apply or tinitignan kasi may mga company kasi na dito sa Taiwan na ayaw talaga na may tattoo. Kaya minsan, doon pala sa screening, pinapahubad na kayo. Hindi naman yung literal na hubarin yung brief nyo. Alam ko yung damit lang. Yung damit, yung upper lang. Kung sa lalaki upper part, yung damit, t-shirt, pinapahubad, tinitignan na doon. Kasi nga, hindi talaga yan dinideclare sa medical. Kaya naging na rin sila. Naging aware na rin sila doon. Pero kung kaya pa naman talaga yung ipabura nyo na. No? Mas maganda pa rin na ipabura. Para sure. Pero, yun nga, yung iba kasi ay pabura. So, yun na lang yung idea na maibibigay ko sa inyo para makatulong at makapag-apply kayo dito sa Taiwan. Kasi, ganda ng na ngayon bigayin sa Taiwan, malaki ni sahod. So, yun lang mga idol. Sana may natutunan kayo sa tips na binigay ko. And don't forget to hit the subscribe. Hit na rin yung like and pa-share para ma-notify yung ibang mga aplikante na gusto mag-apply dito sa Taiwan.